Nagsasagawa ngayon ng fault mapping ang PHIVOLCS sa North Bohol Fault. Ito po yung fault na gumalaw ng yanigin ng magnitude 7.2 na lindol ang naturang probinsya. Sa pamamagitan ng fault mapping, matutukoy ng PHIVOLCS ang mga lugar na dinadaanan ng North Bohol Fault. May news to go si Salima Refran. Salima. Tara, pina-fault mapping na nga ng PHIVOLCS ang North Bohol Fault o yung fault na gumalaw at nagdulot ng magnitude 7.2 na lindol dito nga sa Bohol. Gamit yung mga coordinates sa mga naitalang aftershock o seismic activity sa buong probinsya, tinatahi ngayon ng PHIVOLCS kung saan-saang bayan dumadaan nga ang North Bohol Fault. May malaking rupture o pagbitak ng lupa nga sa bayan ng Inabanga. Nagkaroon doon ng walling o pag-akyat ng lupa sa may barangay Anonang ng Lumindol 2 linggo nang nakararaan. Nasa 3 kilometro ang haba ng ground rupture at umakyat ang lupa ng may 10 talampakan. Reverse fault ito at imbes na side to side nga yung paggalaw, pataas ang naging movement ng North Bohol Fault. Sa initial pag-aaral ngayon ng PHIVOLCS, lumalabas na maaari nga may haba yung fault na nasa 40 to 70 kilometers. Hindi raw kasi makikita lamang ito sa walling, maaari rin daw na may mga bahagi ng fault na hindi makikita basta-basta sa lupa. Pwede rin daw itong umabot maging sa coastline hanggang sa dagat. At Kara, ngayon medyo nahihirapan itong PHIVOLCS dahil doon sa Inabanga, nasa 7 kilometers pa lamang yung kanilang namamap dun sa fault. At hinahanap pa nila yung karugtong nito dahil dumaan na ito dun sa Inabanga River. Sa ngayon, Kara, sinusuyod ang PHIVOLCS teams ang mga bayan ng Inabanga, Calapit, Tubigon at Loon. At yan ang latest mula nga dito sa Bohol, Kara. Yes, Salima, isang katanungan lamang. Kumusta yung relief operations dyan sa probinsya ng Bohol? Patuloy pa rin ba yung pagbibigay ng relief goods sa iba't ibang mga munisipalidad dyan? Tama ka dyan, Kara. No? It's a good thing na kahit 2 linggo na today, yung pagtama nga nitong magnitude 7.2 na lindol, tuloy-tuloy pa rin yung relief operations, lalong-lalo na doon sa iba't ibang mga bayan na talagang apektado ng pagyanig. No? At kahapon sinisimulan na nga nila yung pagmamapa naman ng mga possible na lugar kung saan pwedeng i-relocate yung mga pamilya na nawalan ng tirahan dahil nga dito sa lindol. Pagkatapos ng Kara, isa pa magandang sign din yesterday, bukod dun sa mga signages ng mga residente na nangangailangan daw sila ng pagkain at tubig, marami na rin tayo nakikita mga signages na gawa ng mga residente na nagpapasalamat naman sa lahat ng tulong na natatanggap nila. Kara? Yes, Salima, after 2 weeks, simula nung tumama yung lindol dyan sa Bohol, may aftershocks pa ba hanggang ngayon or tumigil na? Kara, meron pa rin mga aftershocks, pero di tulad nung naranasan natin nung unang linggo natin dito, Kara, medyo mas mahina na ito. Pero kapuna-puna na yung mga residente, tila nakasanayan na yung pagkakaroon ng aftershocks. Ang pagkakaalam natin, sabi ng PHIVOLCS, umabot na ng nasa 3,000 na mga aftershocks yung nararanasan nga sa Bohol simula nga nung earthquake 2 weeks ago. Pero yun na nga, pahina na ito ng pahina. Kara? Maraming salamat, Salima Refran, nag-uulat mula sa Bohol.